Saliksikin ninyo po ang katotohanan. Okay? Kasi ang isang basihan kung saan ang itinuro ng mga propeta o sugo ng Diyos ay absolute one God. Isang Diyos ang kanilang itinuro. Kasi yun po ang very first of the commandments. Okay? Huwag kang magtatambal. Sumamba ka lamang sa isang tunay na Diyos. So ang payo, saliksikin ninyo. Huwag ninyo pong huwag ipagkait sa sarili ninyo na alamin ang mensahe ng Islam sapagkat ang Islam lamang ang nagtuturo ng dalisay na pagkilala sa isang tunay na Diyos. Kaya pala, bago ka naging Muslim na talaga nagtrabaho dito. Kasama ko mga Indonesian dito. Dito. Mga ilang years ka nagtrabaho dito? Siyam. Siyam? Parang tagal. Nakikita ko yung mga Indonesian dyan lang sa tabi magsala, oh. Nagsisilos nga ako pagka nagsasala sila, eh. Sabi ko, ba't hindi ako nagdadasal? Hindi na. Ganun nang una, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasama natin ang aking guro ngayong gabi na ito para sa ikakatuparan namin na matagal ko ng plano na gustong interviewin si Ustad sa aking Facebook page ng Kwento ng Balik Islam na pagbabahagi ng kwento ng bawat balik Islam na paano nila niyakap ang pananampalatayang Islam, paano sila naging Muslim. Alhamdulillah, kaunti lang naman ang itatanong natin kay Ustad at si Ustad ay magmumukadima muna. Paunang panalita, Ustad. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammad. Assalamualaikum, magandang gabi, magandang sandali, maganda po kayong lahat yan. Jazakallah khairan sa ating host na si Brother Yaqub. At hindi ko alam yung pakay kaya biglang-bigla po kaming pumunta sa restaurant at ito naman yung nakikita niyang lugar kung saan isasagawa niya yung kanyang mga Pag-interview, Ustad. interview. Konti lang naman yung katanungan natin kay Ustad. Ito na, sisimulan na natin ng Ustad, konti lang naman. Hindi man mahihirap yung tanong ko, Ustad. Konti lang naman yung tanong ko. Baka mamaya mathematics yan. Sa unang tanong natin kay Ustad, Ustad, pakilala muna tayo, Ustad. Taga saan tayo? Ayun, alhamdulillah. Mashallah, alhamdulillah, ako po ay ang inyong kapatid, kabayan, kaututang dila, dating kakristyano, nagbalik Islam, Brother Ali Javier. Yung page natin, kilala siguro. Yung Facebook natin, Ali Javier. From Northern Philippines, from Southern Philippines, mayroon din, mashallah. From Quezon City, mashallah. Pero alhamdulillah, ito buong Northern Philippines, mga kapatid. Ayun, ngayon sisimulan na natin ang unang-unang tanong natin kay Ustad Ali Javier. Unang tanong natin kay Ustad Ali Javier, anong relihiyon din o anong relihiyon mo dati, Ustad? Mashallah. Relihiyon as in, hindi na natin paliliwanag kasi alam naman natin ngayon na ang dami-daming mga sikta o kaya relihiyon. Pinanganak kami sa isang Katoliko na pamilya. Tapos di naglaon noong high school na lumipat-lipat ako sa iba-ibang sikta. Bago ako nag-Riyadh, in Saudi, ilang mga sikta ang nadaanan ko. Sa Born Again, sa Baptist, sa Iglesia ni Cristo, sa Jehovah's Witness. Nadaanan ko lahat ang mga sikta na to. Pero nang matagal ako naging Born Again, yung pagiging Katoliko, kumbaga, mga musmus pa tayo kasi mga magulang natin is Katoliko sila. Pero kung saan ang naging nasa age of puberty na, nasa tamang gulang na nga, ay kaya naglipat na ako sa Born Again. Trinitarian din kasi yan, mga kapatid. So, dating Christian na iba-ibang sikta. Tapos, nung nakarating na ako sa Saudi Arabia, alhamdulillah. Hintayin lang natin yung tanongin. Ayun, Ustad, bago
bago ka naging isang Muslim, ano yung ano Ustad, ano yung nakaraan mo? Ustad, pwede mo bang ma-share o maikwento sa amin? Ano yung nakaraan mo bago ka naging isang ganap na Muslim? Hindi natin alam mga kapatid ko ano yung nakaraan na gusto ni brother. Pakilaborate yung tanong, kaya mahirap talaga yung tanong. Ito Ustad, ito na yung pinakabuod ng tanong Ustad. Paano ka naging Muslim? Paano ka naging Muslim? Saan paraan? Paano mo ito natagpuan na may nag-invite ba sa'yo? Nag-Muslim ka ba dahil pinilit ka gano'n? Nag-Muslim ka ba dahil may pakay ka lang? Yun. Isa ka lang kay Ustad. Okay. So, to shorten the story, kung tutusin mga kapatid, kasi yung simula ng tanong, naglipat-lipat nga ako sa mga sikta o relihiyon kung tawagin. Nung naka-Saudi na ako, siyempre sa pakay na magtrabaho. Kaya nga lang, dito pala sa lugar na to, sa Middle East, ay nalaman natin kung anong purpose ng buhay. So sa naririnig at nababasa ng mga pampleta pang-Islamiko, hanggang sa natanto natin na ang aral ng Islam ay ito yung maganda. Certain the story, naging Muslim ako dahil may mga kasama ko noon sa trabaho, sa restaurant. Ito yung restaurant mga kapatid. Mashallah, ito daw yung pinagtrabaho ni Ustad. 9 years Ustad, di ba? Anong katagal siya sa nagtrabaho sa restaurant? Alhamdulillah, dito kami nag-dinner ba, dito kami kumain. So, nakikita ko dito noon yung mga katabaho ko na Indonesian. Kasi ang mga Indonesian, parehas lang yung itsura ng mga Pilipino. Halos magkakamukha lang. Oo, kasi nga ang ninuno natin, mga tinatawag na Indo-Malay race, ang ating mga ninuno, isa lamang ng pinagmulan natin kasi taga-Far East tayo eh. So, noon, lagi ko silang makita kung paano magsagawa ng dasal kahit sa tabi lang maglalatag sila ng prayer cloth, yung tinatawag na sadyada. Sadyada. O noon pa nga nagsisilos ako bakit sila nagdarasal, ako hindi. Sa punto na yon. Kaya at the same time may nagbibigay sa akin ng mga pamplita at nagbabasa hanggang sa isang araw. To shorten the story, talagang decided na ako na angkapin ang Islam, sapagkat ang pinaka-aral dito mga kapatid ay yung buod na absolute one God. Kasi katulad ng tanong ni brother, ano yung nakita mo, yung dahilan, ano yung bakit ka nag-Muslim? Parang sa punto na yan, yun ang pinaka-rason. Hindi tayo nagre-rely sa ating katalinuhan, kundi sa gabay ng kataas-taasang Allah. Kasi pati yung nag-interview sa akin mga kapatid, balik Islam din po. Balik Islam din, para kami balik Islam. At gusto ko lang din gusto kong mapanood ng mga mahal ko sa buhay, mga magulang, mga kapatid, malapit na kamag-anak, mga kaibigan, yung paano nga ba niyakap ng akin. Ito'y isang napakalaking karangalan para sa akin kasi ang ini-interview ko ngayon is aking guro, aking ustad, yung aking ulama sa pananampalatayang Islam na alim namin dito sa ulama pang marami. Dito sa Rauda Islamic Center. Siya yung pinakang guro namin. Siya yung nagtuturo sa amin. Ibig sabihin, mas maalam siya, mas mas malawak ang kaalaman kaysa sa Kunti lang po mga kapatid. kaysa sa amin. At kami lang yung mga estudyante. Ngayon, ako yung nag-i-interview kay Ustad. Si brother, mashallah, mayroon po siyang grupo na kwento ng Balik Islam. Kung pumunta kayo sa Facebook, ilagay nyo lang kwento ng Balik Islam. Siguro mag-iisang yun, page. Makikita nyo. Kung nakita nyo na yung ganyang kapoge, siya na po yung host doon. So ang gusto niya, sa pagpapalaganap ng Islam, conveying the message of Islam through social media sa ngayon, sapagkat ito nga ang pinahintulutan ng kataas-taasan upang mag-spread ang aral ng Islam. Sana ay loobin ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala na maging rason. Siyempre yung mga gawain katulad nito kasi hindi naman sa pagsasayang ng oras, kundi instead ililiwaliw niya sarili niya sa ibang gawain, pero ginugugol niya para sa pagpapalaganap, landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipapalaganap ang mensahe ng Islam sa pamagitan ng kanyang mga nagawa. Katulad nung kung bisitahin niyo yung kwento ng Balik Islam, mayroon na po siya doon mga videos. At inshallah, spiritual ang mga ito mga kapatid. Inshallah. May papayo mo sa mga kapatid natin sa
iba yung pananampalataya sa ano yung mensahe mo sa kanila. Okay, Example sa inshallah panoorin ng kapatid ko to, magulang ko itong video na to maging daan para magkaroon sila ng pamantayan, magtimbangan ng kasi dati bilang isang Kristiyano dati, kung ano lang yung napakinggan namin, doon na lang kami. Hanggang nakapakinig ako ng aral lang Iglesia ni Cristo, pinapanimbangan ko doon. At yung pangatlo ay ito na yung Islam, tinimbang ko rin at alhamdulillah ay naging isang Muslim tayo. Stan. Katulad ng tanong mga kapatid, ano daw ang ipapayo ko sa mga kaibayo sa pananampalataya? Okay? Kumbaga sa mga dating kapanalig na Kristiyano. Okay? Ayaw namin pong makasakit. Okay? Ang punto lang dito mga kapatid ay sharing. Okay? Hindi dahil ikikwento ko kung ano man yung mayroon na iniwanan ko ay wala pong pangungutya. Yun ang punto rito. Siyempre ang payo ko sa mga kaibayo, mga ka-Kristiyano, lalo ng mga kakilala. Okay? Kung isa-shoutout natin yung mga pangalan nila pero makakasapat na siguro kasi pagka nakita nila yung pagmumukha namin, kilala si Brother Ali. Makulit. So, ang payo namin sa mga dating Kristiyano na kaibayo nga is saliksikin ninyo po ang katotohanan. Okay? Kasi ang isang basihan kung saan ang itinuro ng mga propeta o sugo ng Diyos ay absolute one God. Isang Diyos ang kanilang itinuro kasi yun po ang very first of the commandments. Okay? Huwag kang magtatambal. Sumamba ka lamang sa isang tunay na Diyos. So ang payo, saliksikin ninyo. Huwag ninyo pong huwag ipagkait sa sarili ninyo na alamin ang mensahe ng Islam sapagkat ang Islam lamang ang nagtuturo ng dalisay na pagkilala sa isang tunay na Diyos. Oo, naniniwala rin naman tayo dati bilang isang Kristiyano na isa ang Diyos pero mayroon silang pinapaliwanag na 3 in 1, 1 in 3. At kung magbigay tayo ng mga dalil o katunayan biblical, kasi sa Quran napakalinaw mga kapatid, nagpakilala ang kataas-taasang Allah sa kanyang pangalan, Allah sa 14:20 ng Quran. So chapter 20, verse 14. Suratul Taha. 20 verse 14. Inani, ano Ustad? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sabi ng kataas-taasang Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salah li dhikri. Kung isasalin natin ang talatang ito, napakalinaw mga kapatid, katotohanan wika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako si Allah. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban ako. Sambahin ako, itatag ang madalasang pagdarasal na pagpapasalamat at pag-aalala sa akin. Ang talata na ito mga kapatid, pinagkasunduan ng lahat ng mga Muslim around the globe na walang kabahagi, walang kasama si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pag-iisa. Ang nakakalungkot nga lang, kasi ang ating kaibayo na katulad ng tanong ng ating host, ay ang payo natin, kung ang turo ni Moses at ni Jesus, biblical, sa Old Testament, sa Deuteronomy 6:4, ano sabi ni Moses? Nang tanungin siya ng kanyang mga kababayan, ang sinabi rin naman niya ay, iisa lamang ang ating Panginoong Diyos. Pagdating din naman ni Jesus Christ sa New Testamento, sa 12:29 ng Marcos, pakinggan mo o Israel, isa lamang ang ating Panginoong Diyos. Kaya magkaparehas ang turo ni Moses at ni Jesus na isa lamang ang Panginoong Diyos. Hindi sila nagturo ng 3 in 1. Kaya 1 in 3. Hindi nila tinuro yan mga kapatid. Pero nakakapagtaka kasi sa mga panahon ngayon dahil sa katuruan ni Pablo ay nagkaroon na ngayon ng 3 in 1, 1 in 3. Pero huwag tayong mag-alala. Dahil dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam na pinagkalob sa kanya ang Quran, at nilinaw nga dito yung tinatawag na absolute one God. Kaya ang turo ng Islam, very first of the commandments, huwag kang magtatambal. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Huwag kang magtatambal kay Allah ng ibang Diyos-Diyosan. Sa 17:22 ng Quran, yun ang very first of the commandments, mga kapatid. Baka mahaba yung sagot ko. Yan, alhamdulillah, Ustad. Maganda kayo. Ustad, meron pang isang katanungan na
at least ito ay madali lamang at ito ay para sa lahat ng mga nalikha ng tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito na yung magandang tanong. Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos dito sa mundo? Anong purposes natin dito? Bakit tayo niya nilikha dito sa mundo? Mashallah, maganda ng mga tanong mga kapatid. Kahit engineer o doktor, kung di nila narinig yung sagot, tsak hindi masasagot. Lahat ng katanungan, actually, mayroon ding kasagutan, pero may exact na kasagutan. At alam niyo mga kapatid, ang tanong na yan, kasi hindi tatanong ng host, kung hindi rin alam niya yung sagot. Bakit ba? Kasi nasa Quran mismo, sa 51-56 ng Quran, Bakit nilikha tayo? Surah Ad-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wika ng kataas-taasang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ko nilikha ang tao at ang jin, maliban sa ako ay tangi nilang sambahin. Ang jin ayon sa mga pantas, sila yung mga hindi nakikita, mga engkanto kung isalin nila. Sa Tagalog sa engkanto. So kung ang tao at jin ay nilikha para sumamba sa Diyos, marami kong nag-a-arise ng katanungan dito mga kapatid. Pero ang purpose kung bakit tayo nilikha ay sumamba sa Diyos. At ang pagsamba, ito ngayong Arabic na ibada. Sa pamagitan ng salita at gawa, masasamba natin ang Diyos. Kaya lang, minsan ganito, paano sumamba? Sino ang sasambahin? So ang daming mga katanungan mag-a-arise pagkatapos ng tanong na bakit tayo nilikha. Mga kapatid, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay isinugo sila o si Propeta Muhammad particularly sa panahon natin upang siya yung pamarisan natin sa pagsamba sa Diyos. Kasi sa pamamagitan ng salita at gawa, masasamba natin ang Diyos. Kasi kung ang ibada ang ating tatalakayin dito, worship o pagsamba, lahat ng mga kataga, lahat ng mga gawa, lingid man o lantad sa tao pagkat walang lingid sa Diyos. Kung kinalugdan ito ng Diyos, may tuturing na kabutihan mo at pagsamba mo na sa Diyos. Ilalagay sa timbangan ng mabuti mong nagawa. Mantalang kung masagwa ang nagawa mo at nasalita mo, ilalagay din naman sa timbangan ng iyong masagwa. Kaya yun ay mababaon natin pagkayari ng buhay pag namatay na tayo. Sa araw ng paghukom, magkakaroon ng tinatawag na paglilitis, titimbangin ang mga nagawa natin. Ang pinakamabigat na kabutihan ay yung kilalanin mo ang nag-iisang tunay na Diyos at sumamba ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samantala, ang pinakamabigat din namang kasalanan ay yung shirk kung tawagin yung pagtatambal. So short and the pananalita, yung nagsamba sa iba bukod kay Allah. Ibig sabihin yung non-Muslim. Ayaw po namin makasakit pero ito yung realidad at mensahe lang kasagutan magbibigay ng ng mensahe. tanong ng isang host natin. Siguro makakasapat na muna yung aking sagot. Ayaw kong magpapahaba ng mga sagutan sa ganun ay hindi makalimutan. Di sa kalagay, Rostad, Ay, iyak. katanungan din na dapat na linawin, maging malinaw sa ating kaisipan, lalong-lalo na sa akin na balik Islam, na sino ba yung dapat nating sambahin at paano nga ba tayo sasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Although lahat naman tayo naniniwala na may Diyos, naniniwala tayo na may mga propeta, pero sa anong paraan at paano ang ating gagawin para masamba siya sa kalakirustan? Mashallah, maganda ng tanong mga kapatid. Kung titingnan natin mga kapatid, sa tanong na paano tayo sumamba, ito na nga mga kapatid yung tinatawag na dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang mga propeta sa bawat henerasyon at panahon. Kung i-refer natin ang Quran sa Biblia, kasi para naman ito yung vlog ng ating kapatid ay da'wa para sa mga non-Muslim particularly. So, ang 1636 ng Quran, walakad ba'athna fi kulli umma rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sabi ng kataas-taasang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinalitaw niya, sinugo niya ang mga propeta sa bawat henerasyon at nangaral sila na sumamba lamang kay Allah at umiwas sa tagot o kay pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kung i-refer niyo po yan sa Biblia sa Hebreo 1:1, nakipag-usap ang Diyos sa mga ninuno natin sa pamagitan ng mga propeta o mga sugo. Kasi ang mga sugo, mga kapatid, sila yung daan at katotohanan. Ang dala nila'y katotohanang mensahe kung saan ang kanilang ginawa pamamarisan ng mga tao sa kanilang henerasyon. Kaya
nasa panahon tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan ang tanong, paano natin sambahin ang Diyos kung ang dahilan na tayo nilikha ay pagsamba sa Diyos. Yun nga mga kapatid, kung paano ginawa ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ang mga gawain, particular kung anong mga sinabi niya, ay sundan po natin. Yun po ang purpose kung bakit may mga propeta. Sila po yung pattern. Yun ang pinaka... Dasa ka lang, okay, Ustad. Ito po, Ustad, may mga natatanggap na rin ako na tanong na sa ating kaiba yung pananampalataya. May nagtatanong na sa atin na paano maging isang Muslim, paano ba yumakap sa pananampalatayang Islam? Kasi yung iba, particular Baka yung mga nakikinig kaklase, kasi, itatanong na nila. sa mga klase ko, may nagtatanong sa akin, bro, paano ba maging isang Muslim? Paano ba pumasok sa relihiyong Islam? Parang ano ba yan? Parang samahan, parang... Kasi dati galing ako sa... Alam mo yung mga prat-prat dati, mayroong mga samahan. Ang Islam is hindi ganun, yun ay may paliwanag ni Ustad Ali Habib. Mashallah, paano nga ba maging isang Muslim? I-define muna natin yung word na Muslim. Kasi magkaminsan, yung mga bagong Naguguluhan nakikinig, sila. hindi nila alam kung ano talaga itong word na Muslim. Arabic term po ito mga kapatid. Okay? Na kung isalin ay sumusunod, kaya sumusuko, kaya tumatalima. Okay? Kung ganoon, ang isang Muslim ay sinusunod niya, sinusuko niya yung kanyang sarili, tumatalima siya sa kalooban ng tagapaglikha. Yun po ang isang katagang Muslim. At accurate ba ito sa tao lamang? No. Kundi para sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Kapag sinunod nila yung kautusan ng Diyos, matawag po silang Muslim. Katulad ng hangin, bituin, araw, buwan. Bakit? Paano masabi na Muslim din ay kayong araw, buwan? Pagkat kung anong utos sa kanila, particular yung araw, Sumisikat sa silangan, lumulubog sa kandoran. sa utos ng Diyos. Kaya, Muslim din siya kung tawagin dahil Sumusunod siya, Ustad. iyon ang kontra. Tumatalima siya. Di ba, Ustad? So pagdating sa tao, kapag ikaw ay inutusan na mag-fasting ka, magsala ka, magpabalbas ka, huwag kang kakain ng baboy, particularly yung mga kababayan, huwag kang mag-alis ng, baga magtalukbong ka. Sa mga babayan. Ang punto na to mga kapatid, kapag ka ginagawa mo na yung paraan ng propeta, Muslim ka na. Pero ang tanong is, paano ba maging Muslim? Simple lang mga kapatid. Kailangan magkakaroon ka ng intensyon, siyempre, sa higit sa lahat, naunawaan mo yung aral. Absolute one God. Allah ang kanyang pangalan. Pag pinaniwalaan mo yan, tapos sunod mo ang pagtanggap at paniniwala kay Propeta Muhammad bilang huli sa mga sugo. Okay? Sabi din ng mga pantas, maniwala ka kay Jesus bilang sugo. Kaya't gagawin yung tinatawag na shahada. O kaya first pillar of Islam. Sapagkat ang Islam ay al-Islam, bunyal Islam ala khams. Itinatag ang Islam sa pamagitan ng mga 5 haligi. Kaya yung una rito, yung shahadatain o pagsaksi, ay binibigkas po rito yung ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Ang mga katagang yun sa kanyang kahulugan, ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo ni Allah. Maging si Jesus na anak ni Maria ay sugo ni Allah. Ang katagang yan mga kapatid, ang magsasabing considered na Muslim ka na. Kaya nga lang, hindi pa po yan natatapos kasi nagsimula lang dyan dahil may 4 pang mga haligi ng katunayan Muslim ka ay lalo na yung sala na kung Ramadan yung natalakay kanina doon sa office ay magpapasting ka, mag-hajj ka, magkawanggawa and so on. Mashallah. Jazakallah khair sa ganda ng mga katanungan ng brother. Matatawag bang ang itanong mo yung matatawag bang Muslim yung hindi nagsasala? Hindi na bang maganda yan? Masyadong malawak na sila. Para sa mga Muslim na yun eh. Para sa mga Muslim. Para sa mga Muslim na talaga yun. Lumayo tayo dun sa Ustad, lumayo tayo dun sa pinakang natin, yung main topic natin, yung pagyakap, paano magyakap sa Islam. Paano yung testimony mo, Ustad, nung maliit ka, nung bata ka, hanggang sa paglaki, hanggang sa ngayon.